Ito na yon! Kilig na kilig si Eliana habang nakaharap sa salamin. Sandali pa niyang inayos ang pagkakabuhol ng mahabang laso sa bandang leeg ng suot niyang puting long-sleeve polo. Ate! Nilinga niyang binatilyong kapatid na si Elon na walang ganang nakasandal sa nakabukas niyang pinto at nakahalukip-kip. Kanina ka pa riyan sa salamin. Tinatanong ni Papa kung sasabay ka raw sa kanya. Ilalabas na niya yung jeep. Mahinhin siyang ngumiti at umiling. Pakisabi mo kay Papa na for today hindi ako sasakay. Gusto ko fresh pa rin ako pagdating sa kumpanya. Kaya magte-taxi ako na may aircon para hindi ako magkaroon ng baskil. Buong kumpiyansa niyang tugon. Napakunot noo si Elton nang hagurin siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Sa job interview ka ba pupunta? O sa date? Parang both. Maarte niyang sambit habang tigil ang kilig. Bahagya pang tumalon. Pinilig na lamang ng binatilyo ang ulo. Ang tagal mong hinintay ang job interview mo sa beverage corporation na yon. Baka magkalat ka lang dun. Agad na tumaas ang kilay ng dalaga. Nawala ang pagkamahinhin. Lumayas ka na nga rito at huwag mong sisirain ang diskarte ko. Akma niyang huhubarin ang suot na sandals. Kunwaring ibabato sa kapatid. Matuli na umalis naman si Elton. Nakangiting bumaling muli si Eliana sa salamin bago bumuga ng hangin. Welcome to me, Aquesta Corporation. Kausap niya sa sarili. Maingat ang bawat hakbang niya dahil sa bago ang lahat ng suot. Magsimula sa damit, sandals at bag. Sa pagpasok sa sikat at matagumpay na kumpanya, ay natigilan ng dalaga na alangan ng ngiti. Naroon ang mahabang pila sa lobby. Excuse me? Nahihiyang kinalbit ni Eliana ang nasa dulo ng linya. Para saan po ang pila na to? Hiling niya na sana ay hindi ito ang pila ng job interview dahil baka bukas pa siya masalang para interviewin. Job interview. Bagsak ang balikat niya sa narinig. Lahat ng nakapila, applying for executive secretary position? Klaro pa ni Eliana. Oo. Tinanaw niya ang pila na sa tansya niya ay higit sa 20 mga aplikante. Bago pa ako ma-interview, hulas na ang make-up ko. Kausap niya sa sarili. Next, napatingin sila sa empleyado ng kumpanya. Pumasok ang kasunod sa pila, pero lumabas namang nakayuko ang aplikante na mula sa loob. Bakit nag-nosebleed ka? Sunod-sunod niyang usisa. Hindi na ako babalik dito. Bumitaw ang babae sa pagkakahawak niya at umiiyak na tumakbo. Nagkatinginan si Eliana at ang mga aplikante na nasa pila. Takot siyang napalunok. Simula nang makagraduate ng kolehiyo, ay isang kumpanya lang ang pinangarap niyang pagtrabahuhan. Iyon ay ang Aquesta Corporation. Ayoko na! May lumabas muli na isang aplikante na katulad kanina ng babae ay umiiyak at nagmamadaling umalis. Nanginginig ang kamay niyang humigpit sa pagkakahawak sa envelope ng requirements. Pangalawa na siya sa pila at wala pang lumabas na masaya mula sa mga aplikante na kasama niya. Next applicant. Good luck. Alangan niyang saad sa babaeng nasa unahan niya na namumutla na. Sana buhay kang makalabas. Bulong niyang dagdag. Sinundan niya na lamang ito ng tingin. Wala pang 10 segundo ay lumabas na ito. Sandali! Habol niya. Next! Takot siyang bumaling sa may edad na empleyado na may hawak ng mga resume. Nilingon niya ang kaninang kasama na palabas na ng kumpanya. Miss Montinola? Muli niyang nilinga ang nagsalita. You're next for the interview. Pumasok ka na. Segunda ng may edad na empleyado. Isang pagkalalim-lalim na hininga ang hinugot ni Eliana bago naglakad. Sa pagpasok pa lang ay nakita niya ang tingin ng ilang empleyado sa loob ng isang department. Dito ka na muna.
Sige po, ma'am. Naiwan siyang nakatayo sa gilid. Habang pigilang pangangatog ng mga tuhod nang magpaalam sandali ang may edad. Pustahan, 10 segundo lang yan sa loob ng CEO's office. Baka isang tanong pa lang, umuwi na yan. Napakunot noo siya sa naririnig na bulungan ng mga empleyado. Nagtataka rin siya dahil sa CEO's office kaagad ang kanyang diretsyo. Pinatigas pa rin niya ang leeg para hindi lingunin ng mga to. Hindi yan naabuti ng 10 segundo. Baka pagbukas pa lang ng pinto, palayasin na yan kaagad. Sagot ng isa. Doon siya nainis na lumingon sa mga to. Tinaasan lamang siya ng kilay ng mga babae. Ako ba ang pinag-uusapan ninyo? Tapang-tapangan ni Eliana. Binabalaan? Takang ulit niya. Tumango ang mga to. Hanggat maaga pa, tumakbo ka na. Huwag ka nang magpa-interview. Bakit naman? Miss Montinola? Tila magluluwal ng sanggol si Eliana kung paano huminga. Mas umaapaw ang saya niya kanina nang magpunta siya rito kaysa sa kaba. Pero hindi na ngayon dahil sa kanyang narinig at nakita. Pilit niyang kinalma ang sarili. Ang tagal niya nang hinintay ang pagkakataon na to. Kaya kailangan niya lamang galingan at pabilibin ang mag-i-interview. Pagtapak ng isang paa niya sa loob ng opisina, ay agad na may nagsalita. Height? Napatingin siya sa maliit na boses na yon. Awang ang labi niya nang makita sa mesa ang 3 batang babae na magkakamuka. May suot na makakapal na salamin na parang matataas ang grado. Suot din ng mga ito ang formal na damit. At tingin niya, pare-parehong nasa edad 10. Teka mga bata, mali yata ang kwarto na pinaglaruan ninyo. Bakit kayo ang narito? Kusang natigilan si Eliana nang makitang seryoso ang mga paslit. Nilinga niyang nakapinid na pinto bago binalikan ng tingin ng mga to. Naalala niya ang ilang tumatakbo palabas ng mga aplikante. Kayo ang nag-i-interview? Bulalas niya. Height! Ulit ng nasa gitna. Naguguluhan naman ang kanyang anyo. You don't know your physical attributes? Sabat ng isa na nasa kanan, na may nunal sa ibabaw ng ilong. Sasagot pa lang sana siya ng may sumingit. Physical attributes is a formal term that encompasses various characteristics, including height, weight, build, eye color, hair color, and body proportions. Bigla siyang napangiti dahil mula iyon sa batang babae na nasa kaliwa at seryoso siyang pinagmamasdan. Now, if you don't know that, you can leave. A secretary who doesn't know basic physical attributes can't be hired. Mas seryosong sagot ng nasa gitnang babae. Next. Sandali. Awat niya kaagad. Sabay-sabay na tumingin sa kanyang 3. At napangiti siya ng may mangha nang pagmasda ng magkakamukhang mga bata. Hindi lang maganda ang mga to, kundi may angkin ding talino. Can you please introduce yourself and describe your physical attributes? Utos ng nasa gitnang babae na may hawak na ballpen. Alangan siyang tumango bago itinuwid ang likod. Hindi basta-basta ang mga kaharap niya. Kahit hindi niya alam kung bakit ang mga to ang nag-i-interview. Gusto pa rin niyang makapasa. Hello, I'm Eliana Montinola. I am 5'6" with dark eyes and hair. I hold a degree in business administration and have a year's experience in secretarial administrative work. I am a strong communicator with excellent interpersonal skills. Tumango-tango naman ang mga to habang pinagmamasdan ng sigurado siyang resume niya na nasa ibabaw ng mesa. Alangan siyang ngumiti at sumilip doon. Kayo ba mga bata? Ilang taon na? Napunit ang ngiti niya nang sabay-sabay siyang tingalain ng mga to. Otomatikong inayos niya ang tindig. What languages do you speak? Tanong ng nasa kanan. I can speak Tagalog and English. That's it? Usisa nito na parang hindi na-impress sa sagot niya. I can also speak Bisaya. Gusto niyo ng sample?
Dili lang kamo magagwapa, matatalino pa kamo. Natigilan si Eliana dahil nanatiling seryoso ang mga batang nakatunghay lamang sa kanya. Inayos niya muli ang pagkakatayo. Mga bata ba talaga ang mga to? What makes you a great fit to this company? And how can you help the CEO achieve their goals? Tanong muli ng isa sa kambal. I will diligently follow his instructions and provide support around the clock, 24 hours a day, 7 days a week. Muling tumango ang mga bata sa papel. Si Eliana naman ay nangangarap na tumingala. Aalagaan at mamahalin ko siya. Natigilan siya nang makitang nakatingin sa kanya ang 3 batang babae. Ang ibig kong sabihin, aalagaan at mamahalin ko ang trabaho ko. Pag-iiba niya. Well, Miss Montinola, honestly, we don't know why you bother applying. You're not even close to meeting our standards. Aniya ng nasa gitna. Mga bata, sekretaryang bakante ha? I am not applying to be a model. Hindi talaga ako papasa ron. Pero kung sekretarya ay yakang-yaka ko yan. Paglilinaw niya. Tumayo ang nasa gitna at lumapit. Hanggang tiyan niya lamang ito. You seem determined. Nilinga ni Stormy ang kambal na sina Winter at Sunny na lumapit. At pare-parehong humalukip-kip. You're hired. Sabay-sabay na sagot ng mga to. Talaga? Tumangulang ang 3. Hired na ako? Hindi makapaniwalang ulit ng dilaga, naimpit pa ang pagtalon. Yes, you're hired. Ulit ni Stormy na may kahulugan ng ngiti. Salamat! Nagulat ang mga to nang yakapin ni Eliana. Hey, stay away from us! Inis na sambit ni Stormy na kumala sa bagong sekretarya. The next time you hug us, you're fired. Dagdag ni Sunny. Sorry na-excite lang pero salamat ah. Nakangiti pa rin siya habang nagkakadaupan ng 2 palad. Hanggang sa bumukas ang pinto. Stormy, Sunny, Winter. Nahigit ni Eliana ang hininga. Rinig niya ang baritono at gwapong boses na iyon na sigurado siya kung sino. Dad, sagot ni Stormy. We just hired a new secretary. Dagdag ni Winter habang nakangiti. Really? May nakapasa sa inyo? Patuloy pa ng ama ng mga to. Hindi nga lang po siya kasing talino namin, but I think she can stay for a week. Tugon ni Winter, na sinulyapan si Eliana. Ang honest mo naman masyado, pero sigurado akong aabot ako rito ng December para makakuha ko ng bonus. Whatever! Pumitik pa sa hangin ng 3, na sabay-sabay na sinabi yon. Napailing na lang siya. Go back to your table. Parating na ang tutor ninyo. Muling napangiti si Eliana nang marinig ang boses na yon. Umalis na sa harapan niya ang 3 bata. Nagtungo sa gilid ng malawak na opisina kung saan naroon ang maliliit na mesa at 3 silya. Siya naman ay inayos ang suot. Nang marinig ang pagsarado ng pinto ay huminga siya ng malalim. Sorry about that. Dahan-dahan niyang hinarapang nagsalita at tila huminto ang ikot ng kanyang mundo nang magtama ang mata nila ng lalaking gustong-gusto niya. Anyway, I am Vince Mark Acuesta, the CEO of Drink Plus. Pagtukoy nito sa pangalan ng pagmamay-aring beverage company. Pigilang kilig ni Eliana nang sulyapan ng nakalahad nitong palad. I'm Eliana Montinola, your future wife. Sorry? Sabay-sabay na lumingon ang 3 kambal. Nilinga niya ang mga to. Ibig kong sabihin, your newly appointed executive secretary. Umirap ang mga batang babae. Welcome to Acuesta Corporation. Muli niyang binalikan ang tingin ng CEO at ngumiti. Nagkamay sila habang siya ay ngiting-ngiting pinagmamasdan ang tila anghel na padala ng langit. Have a seat. Itinuro ni Vince ang silya kaya lang siya naupo. Miss Montinola,
Wika nito ng sulyapan ng kamay na hawak pa rin niya. Agad naman siyang bumitaw. Pasensya na po, sir. I knew it. She's crazy. Sambit ni Stormy, na panganay sa kambal. Pinapanood ng triplets ang ama at ang bagong sekretarya nito. Inalis ng CEO ang butones sa suot na suit bago umupo sa swivel chair. Sinulyapan ang mga papel na nasa ibabaw ng mesa. Napangiti nang makita ang pulang marka sa resume ng mga aplikante. Mukhang na-impress mo ang mga anak ko. Kinuha ni Vince ang resume ng bagong secretary. Hindi po kami na-impress. She seemed desperate, so we felt pity for her dad. Sagot ni Winter. Alangan ang tingin ni Eliana sa tatlong bata. Winter, just read your book. Saway ni Vince. Anak niyo po pala yung tatlong bata? Mahinang tanong niya. Dahil hindi niya nalaman noon pa man na nagkaroon ito ng mga anak at triplets pa. Sa mga business magazine at balita lang niya madalas makita si Vince, hindi kasama ang mga anak nito. Sinulyapan siya ng CEO. Yes, they are my genius triplets. Proud nitong sagot na ikinatango niya ng marahan. Genius? Ulit niya. Stormy, Sunny, and Winter are 10-year-old triplets with an IQ of 160. 160 IQ? Mangha niyang ulit. Yes, kaya ang triplets ko ay exceptionally gifted. Kaya ba silang panel ng kumpanya for interview? Parang ganoon na nga. Sagot ni Vince. Naalala niyang mga aplikante kanina. Muli niyang sinulyapan ng mga bata na tahimik na nagbabasa. Yung asawa niyo po, sir. Nahihiyaman ay kailangan niyang linawin kung nakatali na ito at baka tuluyan siyang magkasala na magustuhan ng CEO. Unfortunately, I don't have a partner. Hanggang sa matigilan si Vince at matitigan ng nakangiting sekretarya. Sandali lang, Miss Montinola. Parang ako na ang ini-interview mo. Sumandal ito sa upuan. Hindi naman po. Nasa inyo naman po kung sasagutin niyo o hindi. Tugon ni Eliana. Let's just talk about your job. Yes, sir. Lumabas si Eliana mula sa opisina nang matapos siyang kausapin ng CEO at dumiretso sa temporary assistant nito. Miss Jan, pwede niyo raw po bang ibigay sa akin ang schedule ni Sir Vince? Otomatikong napatingin ng lahat sa kanya. Hired ka na? Takang tanong ni Jan na inabot sa kanya ang isang tablet. Proud niyang itinaas ang baba. Ako pa? Parang alam na namin ang kahihinatnan mo. Sabay-sabay na saad ng mga to habang nangingiti. Napakunot noon naman si Eliana. Katulad ng sinabi ko, doble ingat ka sa triplets ni Sir Vince. Payo na dyan. Bakit naman? They are not just geniuses. Anong ibig mong sabihin? Sila ang dahilan kung bakit laging hiring ang sekretary ng kanilang daddy. Maloko ang mga bata na yan. Sa sobrang talino? Alam na rin nila na kaya nag-a-apply ang mga babae bilang sekretarya nito ay dahil may gusto sa CEO. Talaga? Oo, kaya hindi sila papayag na basta may lumapit sa daddy nila. Patuloy ni Jan. Ganun ba? Ikaw ba? Napatingin si Eliana rito. Nandito ka lang talaga para sa trabaho? Hindi siya makatango pero dahil naghihintay ang mga kaharap sa sagot niya, ay hirap niyang ibinukas ang bibig. Para sa trabaho, syempre. Miss Montinola. Magkapanunod silang lumingon sa CEO, nakalalabas lang ng pinto. Follow me. Yes, sir. Nagmamadali siyang naglakad kasabay nito. Anong schedule ko for today? Nagtuon ng dalaga sa hawak na tablet. Sandaling nag-scroll. Invited po kayo sa grand opening ng newly business ni Mr. C. May stakeholder engagement din po kayo at babalik sa kumpanya for another meeting. Teka. Huminto sa paglalakad si Vince.
Nilingang nagtatakang si Eliana. What's wrong? Bakit kahit oras ng lunch ay may appointment kayo? Tanong niya nang itaas ang muka. 10 to 12, straight may schedule kayo. That means, yan lang ang libreng oras ng business partners. Pero sir, paano naman yung bitukan ninyo? Kumurap ang mga mata ni Vince sa narinig sa bagong sekretary. Aayusin ko ang schedule nyo. Sisingit ako kahit ilang minuto para makapag-lunch kayo. Akma siyang magta-type sa hawak na tablet ng pigilan ng CEO. Nagtagpo ang kanilang tingin. It's fine, Miss Montinola. Pumunta na tayo kay Mr. C. Huminto sa harapan nila ang nangingintab na itim na kotse. Napatingin si Vince sa sekretarya na nagmamadaling pinagbukas siya ng pinto ng sasakyan. Napangiti na lang ang CEO. Nang makarating sa kakabukas lang na condominium building ng Chinese businessman, ay agad na nakipag-usap si Vince. Habang si Eliana ay pinagmamasdan ng schedule ng CEO habang nakaupo sa kabilang mesa. Let's go. Tumingala ang dalaga habang nasa labi ang baso ng iniinom na juice. Naroon nakatayo sa tapat niya si Vince. Sinulyapan niya ang mesa kung saan ito kanina, bago ito binalikan ng tingin. Tapos na po kayo? Yes, halika na. Sandali, sir. Tawag niya sa among nagpatiunang maglakad. Ibinaba niya ang baso. Nang maglakad ay kusa siyang napapreno. Nakakunot noon na si Vince habang naghihintay sa loob ng kotse. Nakatanaw siya sa nakabukas na bintana. Where is she? Tanong niya sa sarili kasabay ng pagsulyap sa relo. Sir, alis na ho ba tayo? Tanong ng driver. Sandali. Muli siyang napalingon at nakita niya ang sekretarya na tumatakbo. May dala-dala na ipinagtaka niya. Hingal na pumasok si Eliana sa kotse. Umupo sa backseat ilang agwat lang ang layo sa CEO. Sir, may dala-dala ako rito. Kumain na muna kayo. Sir, heto. Natigilan ang dalaga nang makitang pinagmamasdan niya ito. Bakit po? Bahagya pang nagulat si Vince nang kunin ng sekretarya ang kanyang kamay at inilagay sa pagkain na tingin niya ay itinake out nito. Huwag na kayong mahiya. At dapat kumain kayo kahit papano. Baka nagwawala ng mga bulati dyan sa tiyan ninyo. Sabi ni Eliana dahil nanatiling seryoso ang amo. Thank you. Nauutal pa ito na kinangiti niya. Walang anuman po, sir. Lihim ang ngiti ni Vince nang magsimulang formal na kumain habang nakabaling sa bintana. Wow, sir! Ang laki pala ng factory niyo rito sa Quezon City. Naunang bumabang namamanghang si Eliana. Alam naman niya na sikat at nangunguna ang company nito pagdating sa produkto ng mga inumin. Pero habang nakikita ang malawak na lote na may malaking manufacturing factory, ay parang mas higit ito sa inaasahan niya. This is our company's first and largest manufacturing production. Pagbibigay alam naman ni Vince na tumayo sa tabi ng secretary. So, ibang level na talaga ang success ninyo. At saka, ang swerte niyo po, no? Dagdag na lang ang swerte. Humarap ang dalaga sa seryosong CEO. This is the fruit of our labor, Miss Montinola. Kung hindi kami lahat patuloy na nagsisikap na magtrabaho, kasama ang lahat ng nasa kumpanya, hindi namin makukuha ito. Minsan, hindi mo kailangan iasa ang buhay mo sa swerte. Ang dedikasyon at ang tiyaga sa trabaho, ang tunay na swerte. Dahan-dahan siyang tumango. Ngayon mas naunawaan niya kung saan nagmana ng karunungan ang mga anak nito. Pumasok na tayo sa loob. Nailang si Vince nang makita ang sekretaryang may maliit na ngiti na pinagmamasdan siya. Sandali, sir. Pigil ni Elena sa braso ng amo. Itinaas niya ang dalawang kamay para ayusin ang bumabang kurbata nito. Seryosong nakatingin lang naman si Vince sa kaharap. Iyan, maayos na. Mas lalo kayong naging gwapo. Puri ng dalaga
nang mag-angat ng tingin. Salamat. Sandaling nagkatinginan ng dalawa bago nagsalita ang CEO. Let's get inside. Yes, sir. Mula sundalong tugon ni Eliana na ikinangiti ni Vince. Sumunod ka sa akin sa conference room. Kunin mo muna ang ilang files sa office ko. You have to be here, quick. Utos ni Vince sa sekretarya habang nauunang maglakad nang makarating sa kumpanya matapos manggaling sa factory. Yes, sir. Nakangiting huminto si Eliana sa tapat ng pinto. Tinanaw niya muna sandali ang pagliko ni Vince bago niya tuluyang hinawakan ang doorknob. Pero natigilan siya nang hindi niya mabuksan iyon. Nako, ngayon pa talaga nilak ng genius triplets ang pinto. Nilingon niya si Jan na may kausap sa telepono sa tapat ng mesa nito. Mga bata, buksan niyo to. Kailangan ng daddy niyo ng files para sa meeting. Katok niya sa pinto, pero nanatili iyong sarado. Stormy, Sunny, Winter, buksan niyo tong pinto. Hindi ito ang tamang panahon para maglaro. Okay, Miss Montinola. Narinig niyang sagot ni Winter. Lumingon siya sa mga empleyado sa likod. Kita niyo? Hindi uubra sa akin ang mga batang yan. Mayabang niya pang dugtong. Muling hinawakan ni Eliana ang doorknob para buksan ang pinto. Diretso ang tingin niya sa mesa kaagad ng CEO. Nang humakbangay dumulas ang kanyang paa. Isang kalampagang umugong sa loob ng opisina. Aray ko! Daing niya habang hawak ang balakang at nakasalampak sa sahig. Dahan-dahan siyang tumayo. Sinadya niyo ba yon? Inis niyang tanong nang bumaling sa triplets na nakatuon sa hawak ng mga libro. Pinagbibintangan mo ba kami? Magalang na tanong pa ni Stormy na seryosong sinalubong ang kanyang tingin. Sigurado ko na sa inyo galing to. But it's not our fault. Kung clumsy ka po't hindi careful. Sagot naman ni Sunny na patuloy sa pagbabasa. Miss Montinola, kailangan ka na raw ni Sir Vince sa conference room. Sumilip ang natatarantang si Jan sa pinto. Nagmamadali niyang pinulutang 3 balat ng saging at itinapon sa trash bin. Masamang tingin ang ibinaling niya sa 3 kambal. First and last nyo na to ha? Hindi nyo na ulit ako maiisahan sa susunod. Siguradong sambit ni Eliana habang nasa tapat ng mesa. Inabot niya ang files na nasa ibabaw. Miss Montinola, tawag ni Sunny. Sa paglingon ng dalaga ay ang pagtili nito. Nagtawanan ng triplets ng sumigaw at itaas ng sekretarya ang kamay. Ang ilang daliri nito ay nakaipit sa mousetrap. Nakaupo ang naghihintay na si Vince sa gitna ng conference room. When will we start the meeting? Tanong ng isang miyembro ng board. I am just waiting. Naputol ang pagsasalita niya nang bumukas ang pinto. Naroon ang hinihingal na sekretarya. Tumango siya rito para pahintulutan itong papasukin. Napakunot noo ang CEO nang makitang paika-ika ito sa paglalakad habang nakangiwi. Good afternoon, sir. I'm sorry for the delay. Paumanhin ang secretary habang isa-isang inilalagay ang folder sa tapat ng board members. Tumayo si Eliana sa gilid ng CEO. Sinulyapan muna siya nito bago nag-umpisa ang meeting. Siya naman ay pasimpleng tinitignan ng halos, mangitim niyang 2 daliri na naipit kanina. I'm impressed with the company's goals and plans for this years and beyond. Puri ni Mr. Ignacio, isa sa board members. Thank you for recognizing our efforts. We're dedicated to driving innovation and growth. Nakipagkamay si Vince dito matapos ang meeting, bago pinanood ang mga ito na lumabas ng conference room. Sir, lumapit si Eliana. Inabot ang bote ng tubig kay Vince. Thank you. Nagkatinginan sila nang mahawakan nito ang daliri niya. Nag-arko kaagad ang kilay ng CEO. Akmang babawiin niya ang kamay nang pigilan niyo ni Vince. What happened to your fingers?
May pag-aalala ang tanong nito. Naalala ng dalagang triplets. Come here. Iginiya siya nitong umupo sa isang silya. Naaksidente ka ba? Hanggang sa kusang matigilan si Vince nang sumagi sa isip ang mga anak. Sinalubong ng CEO ang tingin ng sekretarya. Ang triplets ba ang gumawa nito sa'yo? Umiling siya ng kaunti para depensahan ng mga bata. Alam ko, hindi mo sila kailangan pagtakpan. I am really sorry about it. Sometimes, they behave in ways that are beyond my control. Kaya nga siguro, walang tumagal na sekretary ko. Sir, napatingin si Vince sa nakangiting sekretarya. Tatagal ako bilang sekretarya ninyo. Makakasama niyo ko sa hirap at ginhawa ng trabaho niyo. Siguradong sagot ni Eliana. Napangiti ang CEO. Salamat, Miss Montinola. Sandaling naghinang ang mga mata nila ng dalaga. Nang makaramdam ng tensyon si Vince, ay agad siyang tumayo. Let's go back to the office. Marami pa tayong trabaho. Yes, sir. Pigilang kilig ni Eliana. Iba ang dating at pakiramdam sa puso niya sa narinig na tayo mula sa CEO. Pagpasok nila ay katatayo lamang ng tutor ng triplets. See you tomorrow, geniuses. Paalam ng guro. Thank you, teacher. Nagtungo ito kay Vince. Mr. Aquesta, parang wala na po akong ituturo sa mga anak ninyo. Sinulya pa nito ang 3 kambal na babae. Teacher, parang meron pa ho. Ituro nyo rin po sa kanila ang good morals and values. Importante po yun. Singit ni Eliana. Napahinto ang triplets sa paglalagay ng gamit sa bag at nilinga ang sekretarya ng ama. What do you mean by that? Tanong ni Stormy. Akmang magsasalita pang 2 batang babae nang sumingit na si Vince. Thank you, teacher. Miss Montinola, pakihatid naman siya. Yes, sir. Nang makalabas ang 2 ay seryosong lumapit si Vince sa mga anak. Umupo siya sa silyang naroon. Anong ginawa ninyo sa bago kong sekretarya? Wala po, Dad. Tugon ni Stormy. Girls. Seryosong tawag ng ama sa 3. Well, Dad. Singit ni Sunny. It's not her fault na hindi niya nakita ang balat ng saging sa pinto at ang mousetrap sa mesa ninyo. Paliwanag ng pangalawa. Okay. Pero bakit may mousetrap sa table ko? Pasimpleng nagtinginan ng triplets. Sir, ako na po niyan. 4:00 na po. Magpahinga na po kayo sa bahay ninyo. Kinuha ni Eliana ang hawak na folder ng CEO. I am just reviewing this document bago ibigay kay Miss Cortez. Muling binawi ni Vince ang folder na agad niya ring inagaw. Ako na po ang bahala. Pero off work muna. Okay lang, sir. Napangiti si Vince sa pagmamalasakit nito sa kanya. I'll come with you. What? Sabay-sabay na sambit ni na Stormy, Sunny at Winter. Sinulya pa ni Eliana ang 3 bago ngumiti sa mga to. Can you move? Inis na inis si Stormy habang katabi sa backseat ang sekretarya ng ama. Wala na akong iusod, Stormy. Isa pa, huwag kang laging masungit. Casual niyang sagot na mas lalo itong nainis at tumingala sa kanya. Akma niya nga hawakan ito sa ulo. Don't touch me. Inakbayan niya ang 3 batang nakasimangot. Alam ninyo, Stormy, Sunny and Winter. Dapat nagpapakabait kayo. Aba, 10 taong gulang na kayo. Malapit na kayong magdalaga. Paano kayo mamahalin ng mga tao sa paligid nyo kung hindi kayo magiging mabait na bata? Inigkas ni Winter ang balikat. Don't touch us. Sabi naman ni Sunny na inalis ang kamay niya. Girls, that's enough. Lingon ni Vince sa mga anak bago nagbaling sa sekretarya. Miss Montinola, nandito na tayo. Nauna itong bumaba ng kotse. Casual na tumayo si Eliana.
Nakasimangot naman ang mga naiwan ng mga bata. Sir, sinabayan niya sa paglalakad si Vince. Ipinagbukas pa siya nito ng babasaging pinto ng hotel na pagmamay-ari ng kanilang pakay. Hello, can I speak with Miss Cortez please? Bati ng CEO sa receptionist. May appointment po ba kayo, sir? I don't have. I will just hand her this important document. Lumapit si Eliana na may kip-kip na folder. Tatawag na lang po ko kay Ma'am Cortez. Siguradong maiinip ang triplets niyo, sir. Mukhang maikli pa naman ang pasensya nila. Aniya sa amo. Iniisip ko nga kung sa stress ba sila Kusang natigilan si Eliana nang makitang seryoso si Vince. Nagbibiro lang po ko, sambit ng dalaga. Kahit ano pa man ang mga anak ko, mahal ko sila. Sagot nito. Naiintindihan ko po, sir. Mahal ko rin po kayo. What? Natatarantang tinignan ng natauhan ni si Eliana ang CEO. Ang ibig kong sabihin, mahal niyo talaga ang mga batang yun. Nakikita ko naman. Paliwanag niya. Tumango naman si Vince na nananatiling pinagmamasdan ng sekretarya na iniiwasan ng kanyang mga mata. Sir, hinihintay na po kayo ni Ma'am Cortez sa opisina niya. Singit ng receptionist. Let's go, Miss Montinola. Isinabay siya nitong maglakad patungo sa elevator. Mr. Acuesta! Lumaki ang mga mata ni Eliana nang salubungin ang yakap ng may edad na babae ang CEO nang makapasok sila sa opisina nito. Alangan naman ang ngiti ni Vince. Miss Cortez, iabot ko lang ho sana ang strategic plan ng kumpanya. Sandali lang, ma'am. Kumalma ho kayo. Ang sekretarya na mismong nagbitaw at naglayo ng ginang sa amo bago pumagitna siya sa mga ito. And who is this woman with a concerned look? Bahagyang tumaas ang sulok ng labi ni Eliana sa narinig. She's my new secretary. And his personal bodyguard. Dagdag ng dalaga. Kaya bawal ho kayong masyadong malapit kay Sir Vince. Patuloy ni Eliana. Sinulya pa ng may edad si Vince. Yes, she is. Kumpirma naman ito. Maingat niyang kinuha ang folder sa CEO. Pagkatapos ay inabot kay Miss Cortez. Here's the strategic plan, ma'am. Formal na wika ng secretary. We're going, Miss Cortez. Naghihintay ho kasi sa sasakyan ng mga anak ko. Paalam ni Vince. Ganoon ba? Tumango naman ang CEO at inabot ang nakabukas na braso sa sekretarya. Nahihiya namang lumapit doon si Eliana. Look at them! Inis na inis si Stormy habang pinagmamasdan ng ama na kaangkla sa braso ang bagong sekretarya. For real? Dumungaw din ang iritableng si Sunny na binuksan ang bintana ng sasakyan. So what are we gonna do? Tanong ni Winter. Unang sumakay sa passenger seat si Vince. Nawala naman ang ngiti ni Eliana nang hindi niya mabuksan ang backseat. Stormy, pakibuksan ang pinto. Pakiusap niya nang tignan ng mga bata. Pero binato lang nito ang bag niya sa bintana na agad niyang sinambot. Your work is done. Stormy. Awat ni Vince na luminga sa anak. Dad, my tummy hurts. I think I need to poop. Can we go now? Tanong ni Sunny na umaarte lang na nakahawak sa tiyan. Sinulya pa ng CEO ang sekretarya. Sige na sir, mauna na kayo. Kawawa naman yung bata. At saka, baka mamaho pa kayo dyan. Sagot ni Eliana. Nagpipilitang sumakay sa kotse si Vince bago dumungaw sa bintana. Go home safely. Seryosong bili nito. Nagtagpo ang mga mata ng dalawa. Napangiti naman ng maliit si Eliana sa pag-aalala nito sa kanya. Dad, let's go. I can't take this anymore. Ulit ni Sunny. Bumaling na si Vince sa driver at tumango. Nang umabante ang kotse,
ay sabay-sabay na nag-appear ang triplets. At idiniretso na rin ni Sunny ang likod na kanina ay namimilipit sa sakit. Bye! Pangaasar pa ng mga to. Tignan mo nga naman ang 3 bata na yun. Napasipa sa ere ang naiwang sekretarya. Huminga siya ng malalim. Akala nyo, basta nyo ako mapapaalis sa trabaho mas gagalingan ko pa. Desidido niyang kausap sa sarili. Good morning! Casual na bati ng dalaga na may daladalang vacuum cleaner. Dahilan para matigilan si Jen. Eliana, kanina ka pa ba nandito? Gulat na tanong nito. Oo. Kasabay ko halos sa mga guard sa morning shift nang buksan ng kumpanya. Talaga? Tumango naman ang dalaga. Ikaw ha? Maaga ka rin palang pumapasok. Nakangiting siniko niya ang kasamahan bago sinulyapan ng tahimik na departamento. Oo, alam mo bang nasa tala ng pagtatrabaho ko to? Ikaw lang nauna sa akin na pumasok. Ngumiti lang si Eliana nang magbaling kung saan. Kagabi ay hindi siya nakatulog. Inabangan na lamang niyang pagtunog ng alarm para maagang magising sa trabaho. Ginagalingan mo naman yata. Puri ni Jen sa kanya para tignan niya ito. Gusto ko kasing mapatunayan dun sa triplets na kaya kong maging sekretary ng daddy nila. Sa bagay, sa lahat ng mga naging sekretary ni Sir Vince, ikaw lang yatang tumagal ng 1 araw. Alam mo, hindi naman mahirap pakasamahan si Sir. Yung triplets lang ang challenging. Bakit ba kasi nagkagano ng mga batang yon? Natanong niya. Ito na nga. Simula na dyan. Inihanda naman niyang tenga para makinig. Ang alam ko, iniwan ng mga batang yan ng nanay nila nung nasa Amerika pa sila. Bulong ni Jan. Iniwan? Oo. Jowa ni Sir yung babae. Tapos nung mga anak parang bulang nag-disappear. Iniwan ng mga bata. Iniisip nga ng iba, baka dahil daw hindi kayang alagaan yung mga anak kasi nga triplets. Malungkot naman ang naging tango ni Elena. Magandang umaga! Masiglang bati ni Eliana nang buksan ng pinto ng opisina ng CEO. Napangiti kaagad si Vince habang nakatuon ng atensyon sa nakabukas na laptop. Here's your coffee, sir. Lumapit siya rito. Excuse us. Sumingit sa pagitan nila si Stormy. Kasunod ang 2 pang kambal. Thank you, Miss Montenola. Muli niyang nginitian ng amo nang tingalain siya nito. Naglakad na siya at nang madaanan ng triplets, ay ngumiti rin siya sa mga to. Good morning, girls. Anong gusto niyong inumin? Milk, juice, or hot choco? Tanong niya. Napangiti naman ng lihim si Vince habang naririnig ang sekretarya. We want... Nag-abang siya sa susunod na sasabihin ni Stormy. Nothing. Patuloy ng umira pa na bata. Stormy, nagsusungit ka na naman. Siguradong hot choco ang gusto ninyo, no? Nagkatinginan ng mga triplets. Napangiti naman si Eliana. So, gusto nyo nga? Alam ninyo, masarap yun kapag may tinapay. Question pa niya. Bakas naman ang alangan sa 3 bata. Nakita pa niya ang paglunok ng mga to. Hindi bale, ako na ang bahala. Bumalik siya sa lamesa ng CEO para magpaalam. Sir, okay lang po ba kung lumabas ako sandali? Go ahead. Maikling sagot ni Vince. Salamat po. Nakangiti niyang sambit. Nakatalikod na siya nang magsalita ito. Take care. Pahabol ng ama ng mga bata. Dahilan para lumawak ang ngiti ng sekretarya. Inis na napailing na lamang ang triplets. Hindi magkandabit-bit si Eliana sa daladala nang makabalik ng kumpanya. Mukhang marami yan Libre naman dyan. Patuloy na kantsaw ni Jan nang dumaan siya. Sige, pagsahod ko, ako ang bahala sa inyo. Nakangiting tugon naman niya. Nang magbukas ang pinto ay maingat siyang humakbang. Ngumiti siya ng lingunin ng triplets na pinapanood niya. Hindi ninyo ako maiisahan. Kumpiyansa niyang wika.
Napakunot noo si Eliana nang pumito si Stormy. Napako ang mga mata niya nang marinig ang tila tumatakbong kung ano. Dahan-dahan siyang napalingon at naroon ang isang aso. Nakita niya ang pagngangalit ng mga pangil nito. Lumaki ang kanyang mga mata at umalog ang katawan, nang galit itong tumahol patungo sa kanya. Matuli na kumilos si Eliana at lumapit. Nakipagsiksikan sa tatlong kambal. Rinig niya ang pagbunghalit ng tawa ng triplets nang layuan siya. Hanggang sa marating niya ang pinto kakalayo sa asong, gusto pa yata siyang gawing almusal. Bit-bit ng dalaga sa dalawang kamay ang plastik laman ng pagkain. Mataas ang takbo ng mga binti sa pagtakbo palabas ng opisina. Tulong! Naawa naman habang natatakot ang anyo ng mga empleyadong pinapanood ang sekretarya ng CEO. Ayokong makagat! Inabot na ang dalaga sa hallway ng pagtakbo. Matatapon sa sahigang inumin na dala-dala. Naglinya ang noo ni Vince nang marinig at natanawang tumatakbong sekretarya. What's happening? Tanong ng grupo ng board members, nakasabay niya sa paglalakad. I don't know. Walang ideya niyang sagot habang malayo ang tingin. Patuloy si Eliana sa pagtakbo hanggang sa makasalubong niya ang CEO kasamang ilang board members. Paglapit pa niya ay napadulas ang kanyang paa. Napapikit si Vince nang makita ang dahan-dahang pagdulas ng sekretarya. Miss Montenola. Otomatikong nilapitan ito ng CEO nang magmulat. Naliligo ang dalaga sa hot choco at nagkalatang nakabalot na mga tinapay sa sahig. Inalalayan ito ni Vince na bumangon pa upo. Are you okay? Hinugot niya ang panyo mula sa bulsa para maingat na punasan ang mukha ng sekretarya. Tumingala ito habang paiyak na ang anyo. Pasensya na talaga kayo, sir. Nagbaling pang nahihiyang si Eliana sa mga nakatingin na mga board members. Come here. Naaawa namang sagot ng CEO bago ito niyakap. Paikot-ikot si Vince sa loob ng opisina habang nakahalukip-kip. Pets are not allowed inside the building. Paano nakapasok si Bruno sa loob ng opisina? Natatakot na nagkatinginan sina Stormy, Sunny at Winter. Sir, may natanggap po kasi akong message galing sa inyo na pagkatapos dalhin sa vet si Bruno, ipasok po sa opisina ninyo. Sagot ng kinakabahang nag-aalaga ng aso na ipinatawag niya pagkatapos ng nangyari. Huminto ang paa ng CEO. Tinignan ng tatlong kambal. And who accessed my phone? Dahan-dahang itinaas ni Stormy ang kamay. It's you again? Dad? What now, Stormy? Lumapit siya sa kinauupuan ng mga to. Naisip mo ba ang ginawa mo? I told you not to touch anyone's personal things without their permission. And you violated the company's policy. Alam ninyo bang nasa klinik ngayon ang sekretary ko? Why are you so concerned about her, Daddy? Si Winter ang pumutol sa ama. Natigilan naman si Vince. She's nothing special. Just an ordinary secretary. She will leave anyway. Segunda ni Sunny. Mali ang ginawa ninyo kahit ano pa ang sabihin nyo. Nakapanakit kayo ng tao at mas matanda pa sa inyo. Sermon niya sa mga anak. Umiling na lamang ang dismayadong si Vince. You're always disappointing me, girls. Natahimik naman ang mga batang babae. Sir? Sabay-sabay na napalanguan ng mag-aama kay Eliana. Alanganin ang ngiti ng triplets nang makita ang cast sa braso ng sekretarya. Ganun na rin sa magkabilang binti nito. Miss Montenola, anong sabi ng doktor? I was just about to go to the clinic. Patuloy ni Vince nang alalayan ng sekretary. Hindi naman daw ho ako nabalian, sir. Kaya ko pa namang maglakad. At saka, naalala ko po, aayusin ko pa yung dadalhin ninyong files para sa pagkikipag-meeting sa VIP investor. Lumapit ang ika-ikang si Eliana. Akmang kukunin ng mga folder pero pinigilan niyo ni Vince. Dahan-dahan siyang napalinga sa CEO. It's okay, ako na ang bahala.
Iyahatid na kita pa uwi sa inyo para makapagpahinga ka. Dad! Awat ng tatlo. May pagbabantang nilinga ito ni Vince kaya lang tumahimik. Talaga po, sir? Tanong ni Eliana. Yes. Napangiti siya nang kunin ni Vince ang bag niya. Inangkla ang kamay niya sa braso nito bago maingat na iginiya maglakad. Natahimik ang mga empleyado sa paglabas nilang dalawa ng opisina. Lahat ay nasa kanilang atensyon. Careful. Malambing na wika pa ng CEO sa bawat hakbang niya. Lihim naman ang kilig ni Eliana. Sandali lang. Nagmamadaling lumabas ng kotse si Vince nang huminto sa tapat ng bahay kung saan siya nakatira. Nakangiti siya nang maginoo siya nitong pinagbuksan ng pinto. Salamat, sir. Bumuntong hininga ito pagkatapos ay pinagmasdan ng kanyang kabuuan. Bakit, sir? Nahihiya niyang tanong. Huminto ang magandang mga mata nito sa kanya. I am really sorry. Seryosong napatingin siya sa kamay nitong nasa balikat niya. I am really sorry sa ginawa ng mga anak ko. Ayos lang. Of course, it's not okay. Mali ang ginawa nila. And I will not tolerate that. Awat nito sa kanya. Eliana. Nahigit niya ang hininga. Ibang dating sa kanya ng pagtawag nito sa pangalan niya. Marahan niyang sinalubong ang mga mata nito. Is it too much to ask? Kung hilingin ko na huwag kang mag-resign? Napakurap naman ang dalaga. Please. Alangan ng pakikiusap ng gwapong mukha ni Vince, kaya maliit siyang napangiti. Sino po bang may sabing magre-resign ako? Tanong niya. Sir, matyaga po akong tao. At saka, ang tagal kong hinintay ang trabahong to. Aba, pangarap ko kaya kayong makasama. Pangarap? Natahimik siya bago napatitig sa labi ni Vince, na may nanunuksong ngiti. Tama bang narinig ko? Pangarap mo kong makasama? Ulit nito. Opo, pangarap. Pangarap na makasama sa trabaho, ganun. Palusot niya. Mas lalong lumawak ang nasa labi ng CEO. Thank you for staying with me, Eliana. Basta kapag kailangan niyo ko, nandito lang ako, sir. Kumaway na lang si Eliana sa kotse na umalis. Nang mawala ang sasakyan ng amo, ay doon na lamang siya napangiwi at paika-ikang naglakad. Ate, ikaw ba yan? Bakit naging mommy ka na? Nakuha pang tumawa ni Alton nang makita siya sa halip na mag-alala. Hinampas ito ng ina sa braso. Ikaw talagang bata ka. Imbes na tulungan mo ang ate mo, puro kakalukuhan. Nag-aalala siyang nilapitan ng inang si Virgie at inalalayang maglakad. Ano ba ang nangyari? Tanong pa nito. Naaksidente ho ko sa kumpanya, Nay. Sinuwerte naman na buhay pa. Dinaan na lamang niya sa biro ang sakit ng katawan. Sigurado ka? Hindi ka ba nahihirapan dyan sa bago mong trabaho? Mag-resign ka na kaya? Sunod-sunod na sabi pa ng kanyang ina. Ayos lang ho ko. Alam niyo naman na matagal kong hinintay ang trabahong to at kailangan ko ring kumita. Alam niyo, Nay, hindi basta aalis dun si ate. Ang sabi kasi niya, magiging future husband niya raw ang CEO ng Aquesta Corporation. Singit ni Elton. Kahit gusto niyang kutusan ng kapatid ay hindi niya magawa dahil sa iniinda. Kaya bisit niyang inirapan ito. Ano ba talagang nangyari ha, Eliana? May mga anak na ho pala si Sir Vince. Anak? Tumango naman siya. Siguro silang may gawa niyan sa'yo, no? Hinala ni Elton. Triplet sila at matatalinong mga bata. Ate naman, baka sa susunod, buong katawan mo na ang nakabalot ng cast. Itahimik mo na nga yung bibig mo, Elton. Saway ng kanilang ina, kaya lang nito itinikom ang bibig. Mga bata pa rin sila. Sadyang may hugot lang ang mga triplets na yon sa buhay. Baka nung iniwan sila ng nanay nila, sumama ang loob. Anak. Hinawakan ni Virgie ang kamay ni Eliana. Kung gusto mo talaga ang trabaho mo, ingatan mo naman ang sarili mo.
Hindi naman pwedeng laging ganyan, ha? Oho, Nay. Huwag kayong mag-alala. Magandang umaga! Sabay-sabay na napairap ang triplets nang marinig ang masayang bati ni Eliana. Nang magbukas ang opisina ng ama, napangiti kaagad si Vince. Bumaling sa nakatayong sekretarya. How are you? Nakangiting nagtungo si Eliana sa CEO. Maayos na po. Tugon niya habang ang braso na lang ang may cast. Sinulya pa ng dalaga ang mga bata na nagdo-drawing. Kayo ba mga bata, kumusta? Everything was okay, but then you came. Sunny, stop it. Awat kaagad nang tumayong si Vince sa anak bago humarap sa secretary. I need to see Mr. Fidelin. Agad na kinuha ni Eliana ang tablet para i-check ang schedule ng amo. Oo nga po, may meeting kayo. Mahabang biyahe yun sa bahay ni Mr. Fidelin. Halina po. No. Magaan na hinawakan ito ang kanyang siko. Kaya marahan niyang itinaas ang tingin. Dito ka na lang muna. Pero sir, you're not totally okay. Magpahinga ka na muna rito. Kaya ko naman ang meeting na yon. Sigurado kayo, sir? Tumango naman ang umiting amo. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Sinipat ng tingin. Take a break for now, my dear secretary. Napangiti si Eliana sa narinig, lalo na nang matitigan ng nangungusap na mga mata ni Vince. Noted, my dear sir. Inis naman na napabuntong hininga sina Stormy, Sunny at Winter, habang pinagmamasdan ng ama at ang sekretarya nito. Ayusin ko lang po yung mga kailangan niyong dalhin. Alright, thank you. Kinikilig na nagtungo si Eliana sa mesa. Napalingo naman si Vince sa mga anak. Agad niyang nilinis ang lalamunan ng mapagtanto na pinapanood siya ng mga to. Dad, do you like your secretary? Diretsyong tanong ni Stormy. What? Sinulya pa nito ang abalang sekretarya na nasa mesa, bago binalikan siya ng tingin. Hindi naman niya makuhang sumagot. We just want to inform you that we don't want her to be our mom. Patuloy pa nito. Kumurap ang mga mata ni Vince. Stormy is right, Dad. Your secretary is nobody. Dagdag ni Sunny. She'll quit soon, just like your secretaries before. Magre-resign din po siya kapag napagod siya sa amin. Siguradong sambit naman ni Winter. Napahinga naman ng malalim si Vince. Sa nakikita at nararamdaman niya, ay malalim ang iniwang sugat ng ina ng mga anak sa puso ng mga to. Sir, narinig na lang ng CEO ang boses ng sekretarya, kaya lang ito natauhan. Heto po ang mga kailangan ninyong documents. Kinuha ni Vince ang inaabot na folder ni Eliana. Heto pa, sir. Ano to? Tanong nito sa isang paper bag na ibinigay niya. Ipinaglagay ko na rin po kayo ng pagkain. Seryosong napatingin si Vince sa sekretarya. Kapag nagutom po kayo sa daan, pwede po kayong kumain. Mahaba pa naman po ang biyahe nyo. Meron din po diyang extra na tubig. Natigilan sa pagpapaliwanag si Eliana nang masalubong ang seryosong mata ni Vince. Bakit po? Sir? Sinilip niya lang ang mukha nito kaya kumurap mula sa pagkakatitig sa kanya. Ayos lang po ba kayo? Masama po bang pakiramdam ninyo? Nagmamadali niyang hinawakan gamit ang palad ang noo ng CEO. I'm fine, Eliana. Natitigan niya ang CEO na may ngiti sa labi na sinulya pa ng anak. Thank you for this. Tanging nasabi nito. Kayo pa, sir? I have to go. Ingat po kayo. Tumalikod na si Vince. Nabitbit ang lahat ng ibinigay niya. Sandali itong huminto. Siya naman ay naghihintay kung bakit. Nang lumingon ay muli itong ngumiti sa kanya bago lumabas. Pigil ang kilig niya nang magsarado ang pinto. Hanggang sa mapatingin siya sa triplets na walang emosyon siyang pinagmamasdan. Pasensya na. Sambit ni Eliana nang gawing pormalang tindig. Gusto mo ba ang daddy namin? Diretsyong tanong ni Stormy.
Stormy, it's just a yes or no. Inilahad pa ng bata ang palad. Naglakad siya at huminto sa tapat ng mesa ng mga to. Hindi lang naman gwapo ang daddy nyo, mabait din siya, magaling na leader at mabuting amo. Kaya bakit hindi ko siya magugustuhan? Napatingin siya kay Sunny na nagsalita. Ganyan din ang sinabi ng ibang naging sekretary niya. Pero sa dulo, magre-resign din pala sila. Dugtong naman ni Winter. Pwes, hindi ako. Habang pinagmamasdan niyang matatapang na mga bata, ay para na siyang nakikipag-usap sa matanda. At kung tutuusin, mas malalim pa ang mga batang to mag-isip kaysa sa kanya. Hindi lang basta ang mga to matatalino. Espesyal ang triplets na kaharap niya. Matututunan niyo rin akong pagkatiwalaan. Sagot niya na ikinatahimik ng mga bata. Alam ko, hindi niyo pa ako kilala ng husto, pero hindi ako titigil na patunayan sa inyo na hindi ako basta sumusuko. Hindi lang naman ako nandito para kay Sir Vince, kundi para sa inyong magkakapatid. Kahit masungit kayo, alam ko naman na iniingatan niyo lang ang daddy ninyo. Dahil ako rin, iniingatan ko siya. Natigilan si Eliana nang kusa bago alangan na napatingin sa mga bata. Ibig kong sabihin, hindi mo ganon kabilis makukuha ang trust namin. Siguradong sagot ni Stormy. Ngumiti lang siya rito, bago nahagip ng tingin ang papel ng mga to. Wow, ang galing niyo naman mag-drawing. Casual na umupo sa sahig para mapalapit sa mesa. What are you doing? Tanong ni Sunny nang kumuha siya ng papel at lapis. Wala na akong gagawin sa trabaho para sa daddy nyo, kaya sasamahan ko kayong mag-drawing. For sure, hindi maganda yan. Sambit kaagad ni Winter. Editing na natin. Nagsimula si Eliana sa pagguhit, habang nagkatingin na naman ang triplets. Itinuwid ng dalaga ang likod mula sa pagkakaupo ng matapos. Agad namang nagpulasan sina Stormy, Winter at Sunny na nanonood sa ginagawa niya. Napangiti siya nang bumalik ang mga ito sa kinauupuan. Umaktong nakafocus sa sariling mga papel. Kanina ko pa kayo nakikita. Pinapanood ninyo kung tatlo? Tukso niya sa mga to. Of course not. Kaila kaagad ni Stormy. Napailing na lamang siya nang tumayo sa harapan ng mga batang babae. Para sa'yo. Napatingin si Stormy sa inaabot niyang papel. Kunin mo na. Siniko pa simple ni Sunny ang panganay, kaya napilitan si Stormy na kunin ang papel. Sumilip ang kambal sa hawak nito. At magkapanunod na ngumiti. Naroon ang drawing ng mukha ni Stormy. Heto naman ang sa inyo, Sunny at Winter. Sabik na tumayo ang dalawa at kinuha ang papel. Beautiful! This is exactly what we look like! Natutuwang sambit ni Sunny. Napangiti si Eliana habang pinapanood ang tatlo. Siguro nga'y ibang talino ng mga batang to. Pero nananatili ang mga tong inosente. Maliit na bagay pa rin ang magpapasaya sa mga to. Kanina pa kayo dyan, sigurado gutom na kayo. Aniya. Tinignan siya ng triplets. Ibibili ko kayo ng pagkain. Anong gusto nyo? Aren't you scared? Tanong ni Stormy. Saan? May ngiting tanong niya. Namasaktan ka ulit. Dugtong ng bata. Alam ko na hindi nyo na yun gagawin. Nakatingala lang ang tatlong kambal sa kanya. Hinaplos niya ang mga ito sa ulo. Anong gusto nyo? Sir! Sinalubong ng kinakabahang si Jen ang kararating lang na CEO. Why? Kanina po kasi lumabas si Secretary Eliana para mamili ng pagkain ng mga bata. Tapos, binitin pa ng empleyado ang sasabihin. Then what? Abang na abang naman si Vince. Pumasok po siya ulit tapos wala na kaming naririnig. Baka po kasi nilalanggam na si Eliana sa loob. Alangan na dagdag nito. Bumilog ang butas ng ilong niya. Kinausap niya ang mga anak bago pa man sila magpunta sa kumpanya tungkol sa sekretarya.
Mabilis niyang binuksan ang pinto. Agad din siyang natigilan nang makita ang mga to. Kasama ng triplets ang sekretarya sa mesa. Nakayuko at abalang-abala sa ginagawa. Dahan-dahan ang naging lakad ni Vince palapit sa mga to. Napatingin siya sa mga anak, bago kay Eliana. Napangiti siya nang mapagmasdan ng mukha nito, hanggang sa mapatingala ito sa kanya. "Sir, kanina pa ba kayo riyan?" Otomatikong tumindig si Eliana nang makita ang CEO. "Dad!" Bati ng mga bata. "Buti, wala namang nangyari." Nakahinga ng maluwag si Vince. Binalingan niya ang triplets. "You girls behaved well. Thank you." Nagkibit balikat lamang ang tatlo. Muling binalikan ng tingin ng CEO ang sekretarya. "I just need some documents." "Yes, sir." Napangiti si Vince nang sundan ng tingin ng secretary. Nagtungo si Eliana sa mesa. Sumunod naman ang CEO. "Mukhang okay na kayo ng triplets." Pabulong na wika nito. "Mabait naman po sila," sagot niya. "Dahil mabait ka rin, Eliana." Inabot niya ang folder na kinuha ni Vince. Nagkatinginan sila nang mahawakan nito ang kamay niya. Pinakatitigan siya ng CEO na ikinapintig ng kanyang puso. "Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan." Napatingin ng dalaga sa daliri ng ama ng triplets na hinaplos-haplos ang ibabaw ng kamay niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Vince. "I'm sorry. I need to take this call." May matamis na ngiti pa rin sa labi ni Eliana nang sulyapan ng kamay. Bago pinagmasdan ng lalaking noon ay pinapangarap lang. Ngayon na nasa harapan niya na ito, nakakausap at nahahawakan. Umaapaw ang saya sa kanyang puso. "Eliana, pakihatid ang mga bata sa lobby. Susunduin sila ni Manong." "Yes, sir." "Halina kayo, genius triplets." Ngiting-ngiting wika ni Eliana. Tumayo ang mga bata. Alalay naman niya ang mga itong isuot ang kani-kanyang mga bag, bago iniligpit ang ilang mga gamit. "Bye, Dad!" Sunod-sunod ang mga tong humalik sa pisngi ng amang nakatayo. "Take care, girls." Bili nito hanggang sa mapatingin kay Eliana. Nakasuka-sunod ni Winter, na huling humalik sa pisngi. Naunang lumabas ang mga bata. "Mauna na po kami." Nakaramdam ang dalaga bigla ng asiwa. "Eliana." Pinigilan siya sa braso ni Vince. Nang magharap ay dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Natuod si Eliana nang maingat siyang hinalikan sa pisngi ng CEO. Pagkatapos ay sinalubong ang mata niya. "My way of saying thank you." Kahit gusto niyang maglupasay sa kilig, ay pigil-pigil niya ang sarili. Hanggang sa sumilip sa pinto si Stormy. "Aren't we going?" Tanong ng bata. Aalis na." Mabilis siyang lumabas ng opisina habang nakatikom ang labi. "Huwag kayong tumakbo!" Habol-habol niya ang mga batang nagtatakbuhan. "Winter!" Tawag niya sa nahuhuling bata hanggang sa madapa ito. "Winter!" Natigilan sina Stormy at Sunny. Dinaluhong ni Eliana ang isa sa kambal. "Ayos ka lang?" Nakita niyang nakangiwing bata. Bago ang gasgas nito sa tuhod. "Nako, nasugatan ka. Sandali lang." Dumukwang ang dalaga para hipan ang sugat nito. Nagkatingin na naman ang triplets. "I'm sorry, Winter." Napatingin siya kay Stormy na lumapit sa kapatid. "Sorry din." Segunda ni Sunny. "It's okay, Stormy and Sunny." Maliit siyang napangiti habang pinagmamasdan ng tatlong bata. Hindi niya alam kung bakit nakaya ng ina ng mga to na iwan ng magaganda at espesyal na mga anghel na ngayon nakakasama niya. "Tama ang ginagawa ninyo, kahit anong mangyari. Magdadamayan kayong magkakapatid." Napatingin ng triplets kay Eliana. "Dapat ay lagi kayong nandyan para sa isa't isa." Bilin pa niya.
Dahan-dahang tumango ang triplets. Halika na. Tumalikod siya kay Winter. What are you doing? Takang tanong nito. Kinuha niya ang kamay ng bata at isinampa sa likod. Kinuha niya rin ang bag nito. Napatingin siya nang kumapit si Sunny sa kanyang braso. Ganoon din si Stormy. Halina kayo. Magkakasabay silang naglakad. Lumabas mula sa pinagkukublian ng CEO. Napangiti siya habang pinapanood ang paalis na sekretarya, kasama ang mga anak niya. Habang pinagmamasdan ni Vince si Eliana, ay tila nakita niya na ang babaeng kukumpleto sa kanilang mag-aama. Ingat kayo! Kakaway-kaway si Eliana sa tatlong mga batang nasa loob na ng kotse. Seryosong dumungaw si Winter sa bintana. Thank you, Secretary. Walang anuman, Winter. Isiningit ni Stormy ang muka. Dahil binuhat mo ang kakambal namin, okay na tayo. Seryosong sambit ng bata. Talaga? But? Awat ka agad ni Sunny. That doesn't mean na gusto ka na namin para kay Daddy. Paglilinaw nito, nawala ang ngiti sa labi niya. We still don't trust you. We don't know if you're just like our mom. Dagdag pa ni Stormy. Kumurap ang kanyang mga mata. Hanggang sa makaalis ang kotse, ay nanatili siyang tulala. Eliana. Natauhan lamang siya nang makita sa harapan niya ang CEO. Are you okay? Maliit siyang tumango. May kailangan tayong puntahan. Wala naman po kayong meeting ngayon. Napaatras siya nang ilapit ni Vince ang muka sa kanya. Sino bang may sabi na sa meeting tayo pupunta? Bago pa siya makasagot ay inabot na ng CEO ang kanyang palad. Sumakay sila sa kotse nito at natagpuan na lamang ni Eliana ang sarili sa isang restaurant. Bakit niyo ako dinala rito? Kung hindi po ito meeting? Tanong niya habang magkaharap sila sa bilog na mesa. We're on a date. Naibuga ni Eliana ang laman ng bibig sa kaharap na agad na napapikit. Date? Pinunasan ni Vince ang mukha gamit ang table napkin bago nagmulat. Ayaw mo ba? Sa nabasa ko sa resume mo, you're single. May magagalit ba? Pinagmasdan niya ang nagtatanong na anyo ni Vince. Wala naman po. That means, sabik nitong wika bago hinawakan ang kamay niya. You will let me. Paanong mga bata? Obvious naman na ayaw nila sa akin. Malungkot niyang patuloy. I will talk to them. Mahihirapan silang pagkatiwalaan ako. You're right. Their own mother broke their trust. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit nagawang iwan ni Chelsea ang mga bata. At wala akong magawa para mapagaling ang sugat na iniwan mismo ng nanay nila. Malungkot ang naging ngiti ni Eliana nang hawakan ng mahigpit ang kamay nito. Kaya dapat, wag mo nang dagdagan ng mga sugat na yon. What do you mean? Marahas siyang bumitaw sa kamay ni Vince. Maayos na kami ng triplets, pero hindi nila ako gusto para sa'yo. But I like you, Eliana. Pagtatapat ni Vince. Kumurap naman ang naluluha niyang mga mata. Mapagkakatiwalaan ka at maalaga. And my heart felt that. Patuloy nito. Hindi mo pa man ako kilala, Sir Vince. Gusto na kita at hindi nagbago yon. Kahit na nalaman ko na may mga anak ka na. Sa maikling panahon na nakilala ko sina Stormy, Sunny at Winter. Mas gusto ko silang protektahan na huwag masaktan ulit. Mga bata pa sila at madaling masaktan. Doon mas napagtanto ni Vince na tama ang nararamdaman niya na kahit sa maikling panahon na nakasama niya ang kanyang sekretarya. Mas nakilala niya ang mabuting puso ng babaeng kaharap niya. Seryosong sinulyapan ni na Stormy, Sunny at Winter ang ama na tahimik sa mesa kinabukasan. Nilipat-lipat nito ang papel na hawak na tila wala sa sarili. Tiningnan ni Stormy ang orasan na nasa loob ng opisina. Where is that Secretary Eliana? Bulong nito sa mga kakambal.
I don't know. She always comes to work early. Bakit ngayon wala pa siya? Takang tanong pa ni Sunny. Is she sick? Kawawa naman siya? Malungkot na sabi naman ni Winter, bago sinulya pa ng binting may band-aid. Malungkot na nilingan ng triplets ang ama. Kaya ba malungkot si Dad dahil wala ang sekretary niya? Tanong ni Sunny. Maybe, because I'm sad too. Nag-prepare pa naman ako ng art materials para sana makasama natin siya ngayon. Dagdag ni Winter. Natahimik ang triplets hanggang sa tumayo si Stormy at lumapit sa ama. Are you okay, Dad? Yes. Pilit ang ngiting ipinakita ni Vince sa anak. Bakit po wala si Secretary Eliana? Isinarado ng CEO ang hawak na folder nang itaas ang muka. Hindi niya alam kung papasok pa ang dalaga matapos niyang umamin sa nararamdaman. Are we going to hire again, Dad? Do you think we can replace Eliana? Tanong naman niya. Natahimik ang mga bata at maliliit na umiling. Dad, you're all that we have. Saad ni Stormy. Hindi ako mawawala sa inyo, anak. That's a promise. Thank you, Daddy. Muling bumalik si Stormy sa Celia katabi sina Sunny at Winter. He's not okay. Wika kaagad ni Sunny. For sure, it's because of Secretary Eliana. Patuloy ni Winter. Napatingin sina Stormy at Sunny sa bunso. Because Daddy likes her, just like us. Dagdag ni Winter. We need to talk to her. Desisyon ni Stormy. How? Tanong naman ni Sunny. Makakaisip tayo ng paraan. We're genius. Siguradong tugon ni Winter na nakapagpangiti sa dalawang kambal. Ibig sabihin, resign ka na? Inirapan ni Eliana si Alto na kaharap nilang mag-ina sa mesa para mag-almusal. Nag-file lang ako ng sick leave. Sick leave? Wala ka namang sakit. Meron, dito. Hindi mo lang nakikita. Inis niyang katwiran sa kapatid. Itinuro ang dibdib. Ano ba kasing nangyari, anak? Usisa ni Virgie. Napaseryoso naman ang dalaga. Nay, siguradong busted yan sa CEO. Wala ka talagang tiwala sa ganda ng ate mo no? Kinutusan niya si Elton. Kung ganon, bakit hindi ka pumasok? Tanong muli ng ina. Isang malalim na hiningang hinugot niya. Nahihiya ho kasi ako dun sa triplets. Bakit naman? Hindi nila ako gusto para sa daddy nila at ayoko silang saktan. Natahimik ang mga kaharap niya. Oo, gustong-gusto ko si Sir Vince at masaya ko na napansin niya na rin ako. Pero kung ang kapalit nun ay masaktan muli ang mga bata, ayoko namang maging makasarili. Ewan ko sa'yo, ate. Inis na lumabas si Elton. Nang buksan ng pinto ay natigilan nito nang makita ang 3 batang babae na nakasuot ng makakapal na salamin at naghihintay sa labas. Excuse me, is this Montinola residence? Tanong ni Stormy. Ate! Nagkakandara pa si Elton na bumalik sa loob. Bakit? Takang tanong niya. May 3 batang babae sa labas. Magkakamuka tapos may suot na salamin. Agad na tumayo si Eliana kasunod ang ina at kapatid. Sa pagbukas ng pinto ay naroon ang matatalinong triplets. Anong ginagawa niyo rito? Sabi mo, hindi ka po magre-resign. Bungad ni Stormy. Kasi mga bata, Daddy needs you. Seryosong putol ni Stormy sa kanya. Malungkot niyang sinalubong ang mga mata nito. Stormy, Sunny at Winter. Lumapit siya sa mga ito. Bumaba pa para mapatapat sa mga bata. Ang totoo, gusto ko ang daddy ninyo. Pero napatunayan ko na mas gusto ko kayo. What do you mean? Usisa ni Sunny. Hindi ko kayo kayang saktan. Kung hindi niyo ako gusto para sa daddy ninyo. Kaya hindi ko yun ipipilit dahil kayo ang mas mahalaga sa akin.
Kahit pigilan ay naging emosyonal pa rin ang dalaga. Pero paano si Dad? Tanong ni Winter. Kasama niya kayo kaya siguradong magiging masaya siya. Mas magiging happy siya kapag kasama ka niya. Tugon ni Stormy. Please come back, Secretary Eliana. Natitigan niyang malungkot at nakikiusap na anyo ng triplets. Don't do what our mom does, please. Makulit kami but you can handle as well. Makulit kami but you handle as well. People think we're not kids anymore because we're genius, pero hindi yun ang pinaramdam mo sa amin. Dagdag ni Sunny na tumulo ang luha. Sunny is right. Lumapit si Winter sa kanya. Minahal mo si Dad, pero hindi mo nakalimutan kaming mahalin. Pinunasan niya ang mga luha ng mga bata. Hindi niya rin maipaliwanag ang nararamdaman na pagmamahal sa triplets, lalo na nang malaman na iniwan ang mga ito ng ina. Secretary Eliana, can we ask you to come back as secretary to the CEO? Draw with us and love us more? Tanong ng inosenteng si Winter. Oo naman. Umiiyak siyang tumango. Thank you! Unang yumakap si Winter, kasunod sina Sunny at Stormy. Napangiti naman sina Virgie at Elton habang nasa pinto ng bahay at pinagmamasdan si Eliana at ang mga bata. Nasaan ang mga anak ko? Mabilis ang paglalakad ni Vince sa hallway. Lumabas siya ng opisina at sa pagbalik ay wala na ang triplets sa loob. Sir! Kasunod niyang mga naalarmang empleyado. Tawagan niyo ang security at hanapin sila sa buong building. Utos niya. Daddy! Napako ang mga paa ni Vince sa narinig. Gumaan ang dagan sa dibdib niya nang matanaw ang mga anak na tumatakbo. Bumaba siya para mayakap ang kanyang triplets. San ba kayo nagpunta? Tanong niya nang humarap ang mga to. We can't bear to see you sad, Daddy. Saad ni Stormy. Yes, Dad. We want you to be happy. Dagdag naman ni Sunny. That's why we brought back your dear secretary. Nakangiting saad ni Winter. Lumampas ang tingin ni Vince. Nahihiya namang naglakad si Eliana papalapit. Muling binalikan ng hindi makapaniwalang tingin ng CEO ang triplets. She makes us happy too, Dad. Pag-amin ni Stormy. Dahan-dahang tumayo si Vince at lumapit kay Eliana. Sorry po, nag-file ako ng sick leave kahit na wala akong sakit. Paumanhin ito. Napangiti ang CEO. Sinulya pa ng sekretarya ang 3 batang nakangiti bago binalikan ng atensyon ng ama nito. Hindi ba sabi niyo gusto niyo ako? Hindi pa ba nagbabago yun? Alangan niyang tanong. Paano kung nagbago? Balik tanong sa kanya ni Vince. Eddie, gagawa ulit ako ng paraan para magustuhan mo ulit ako. Napasinghap siya nang kabigan siya nito sa kanyang baywang. Halos maduling siya sa lapit ng mukha nito. Hindi lang kita basta gusto. Dahil mahal kita, Eliana. Sabi na nga ba, Sir Vince? Sa magazine pa lang nakita kita. Alam ko nang para ka sa akin. Hindi na niya napigilan ang kilig. Patalon-talon na yumakap sa ama ng triplets. At habang yapos ang lalaking pinangarap niya sa mahabang panahon, ay punong-puno ng saya ang kanyang puso. Marahan siyang hinawakan sa magkabilang balikat ng CEO para iharap. Salamat at natagpuan mo ko. Salamat sa pagmamalasakit at pagmamahal sa mga anak ko. Ikaw lang kaisa-isang babaeng nagparamdam ng pagkalinga sa kanila. Nakangiting sinulyapan niya ang triplets. Masaya akong mahalin ng mga bata. Kahit ano pa sila. Kahit hindi sila genius. Mamahalin ko sila. Muli niyang binalikan ng ama ng mga to ng tingin. At mahal din kita, Sir Vince. Mahal din kita, Eliana. Bumaba ang malamlam na mga mata nito sa kanyang labi. Tinakpan naman ni Jan at ilang empleyado ang mga mata ng triplets.
Tinugunan niya ng buong pagmamahal ang halik ng lalaking pinakamamahal. Muli silang nagyakap bago siya nagtungo sa harapan ng tatlong kambal. Stormy, Sunny at Winter, pangako, hindi lang ang daddy niyo ang aalagaan at mamahalin ko. Kayo rin, ituturing ko kayong parang sa akin. At hindi ko kayo iiwan. Pangako niya sa mga ito habang may luha. Sa maikling panahon ay nakilala niya ang puso ng mga bata. Nangungulila ang mga ito sa pagmamahal ng isang ina. At ngayon na binigyan siya ng pagkakataon ng triplets na maging parte ng buhay ng mga to, ay hindi niya yon sasayangin. Sabay-sabay na yapos ang naging ganti ng tatlo sa babaeng unang nagtiyaga at nagpakita ng pagmamalasakit sa katulad nilang makukulit na mga bata. Nakangiting pinagmasdan ni Vince ang tila tunay na mag-iina. Bumalik sa kanyang alaala nun na nakaupo ang mga ito sa kanyang opisina at tahimik na gumuguhit. Kung anong naramdaman na payapa ng puso niya noon, ay ganun din ang eksenang nararamdaman niya ngayon. Mabuhay ang bagong kasal! Nagsaboy ng mga talulot ng bulaklak ang mga bisita sa bagong kasal na sina Vince at Eliana, na palabas ng simbahan makalipas lamang ang isang taon. Nilinga ni Eliana ang asawa na kabig-kabig ang baywang niya. Salamat. Para saan? Tanong ni Vince. Dahil tinupad mo ang pangarap ko. Naging magkasintahan sila habang nanatili siyang sekretarya nito. Hanggang sa isang gabi, ay alukin siya ng kasal na walang pagdadalawang isip niyang tinanggap. Buong pagmamahal na hinawi ni Vince ang kulot at hibla ng kanyang buhok. Ikaw ang bumuo sa pangarap kong isang buong pamilya. Isang halikang dinampi nito sa labi niya. Mommy, Daddy, Stormy, Sunny, Winter. Masayang sagot niya sa tatlo nilang flower girls. Hinalikan pa ni Eliana ang mga anak sa pisngi. Salamat, magaganda kong mga anak. Yumuko siya para maharap ang mga to. Salamat sa pagtanggap at pagmamahal. Nababasag niyang boses. Ramdam niya ang pagmamahal ng mga bata simula nang bumalik siya sa kumpanya. Hanggang ngayon. Kami po ang dapat magpasalamat, Mommy, dahil hindi ka basta sumuko. Wika ni Winter. Inalagaan mo po kami. Dugtong ni Sunny. At minahal ng buong puso. Segunda nang nakangiting si Stormy. Pinagkatitigan niya ang naiiyak na tatlo sa mga mata. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Sabay-sabay niyang niyakap ang tatlo. Pinagmasdan ni Vince ang kanyang nabuong pamilya. Doon napuna ng kulang sa pare-parehong puso nila ng mga anak. Sa asawa niya natagpuan ng katiyakan at kapayapaan para sa kanilang mag-aama na hindi naman niya lubos na inakala. Ang wakas.